kung safe ba daw ang SDN, particularly SDN42 sa mga dogs na may liver issue. Ito, no, it could be contrary to what some people may think or believe, but it is safe. No, pagka may liver problem ang aso, it means na either may inflammation yung liver or merong mga damage yung liver. Of course, the dog still needs protein. Now, you only give it the proper amounts or less amount para po hindi po ma-overburden yung liver. But do not give it trash food na mga mabababa lang yung protein kasi kailangan po ng carnivores ay matataas na meats. Hindi po niya kailangan yung mga soy, wheat, mga corn. Hindi po kailangan ng mga dogs yan. Kailangan pa rin ng dog, mas lalo na, if it is sick, kailangan po ng dog ng quality dog food, and walang mas ka-quality pa na dog food kundi SDN, particularly SDN42, pwede rin SDN beef. Ngayon, for you, 'di ba? Syempre, yung pag-breakdown din ng protein, it will also be the job of the liver. So for the liver not to be overburdened, do not overfeed your dog with SDN42. Meron naman pong kaakibat or kasama na documentation or packaging na nakasulat doon yung feeding guide. So, ang pagpapakain lang ng aso sa SDN42 ay ganito. Kung yung aso mo is 10 kilograms, you only feed your dog 100 grams of SDN42 per day. Sobrang tipid, di ba? Yung 1 kilo, 10 araw na. Kung ang aso mo naman ay 20 kilograms, kagaya ng mga medyo small size na Belgian Malinois or Labrador, then only feed your dog 200 grams per day. Mas konti pa yon sa baso ko ng kape. So, mga less than 1 cup yon. So, only feed your dog 200 grams kung siya ay 20 kilograms. And that means yung 1 kilo nyo na SDN42 will last for 5 days already. Do not feed. Kasi minsan yung aso nyo, pagka hingi ng hingi, akala nyo gutom? No. Hindi po laging case yan. Ang mga aso, lalo na yung mga sobrang taas ng food drive ng mga aso dahil sa kanilang genetics, dahil sa pagmamanipulate ng mga breeders sa mga genetics ng mga dogs, ay maaring gusto lang yan kumain ng kumain kahit busog sila, hindi naman sila gutom. Eto pa, kung ang aso po ninyo ay may liver issue, syempre, susundin nyo pa rin yung mga sinasabi ng vet, maaring magbigay sila ng supplements or mga medications para maalagaan yung liver. So whatever your dog's liver issue is, sundin nyo pa rin yung vet ninyo. Follow your vet's advice. But if your vet says that SDN42 is not good for your dog, well, I cannot negate that due to our code of ethics. But I would feed my dogs kahit may liver issue sila. I would, and I have been feeding my dogs na may liver issue na SDN42 pa rin, and nakikita ko naman, maganda naman yung results, eventually. So, depende naman yan sa kung ganong kalala yung case ng aso ninyo, kung ganong ka-damaged yung liver, and kung ano pa yung mga iba't ibang problema, hindi lang yung liver kasi kapag may liver issue yung aso nyo, definitely there's a cost to that. Definitely there are other organs involved and other issues to resolve. Okay, so SDN42 is still the best dog food in the multiverse. Ang ganda nga nung natutunan namin sa Philippine Animal Hospital Association, nung conference namin ng mga veterinarians last week sa Mall of Asia. Yung isang nagturo doon na galing sa ibang bansa, I think western country, puti siya. Sabi niya, yung mga cats daw na merong mga kidney problems naman ay hindi dapat rin restricted sa protein. It's not recommended kasi ang tama dyan is just give the proper amounts. Just don't overburden the organs. Give the proper amounts kasi pagka binababa mo naman yung protein content ng sick dog mo, bababa din yung musculature niyan. Magkakaroon ng muscle degeneration. Kasi kulang yung protein sa katawan niya. Hihina ngayon yung mga muscles. And hindi lang naman yung mga muscles na nasa mga bisig nila yan or sa mga legs nila yan. Pati po, alam nyo, yung daluyan ng mga pagkain, yung mga ugat ng blood vessels, may mga muscles po yan na sila po yung nagpa-pump ng mga sila po yung mga
or yung elastic na mga collagen, these are also made up of protein. Hindi lang po yung muscles na voluntary muscles. Even the heart is made up of protein, and many other organs made up of muscles and protein. Mga involuntary muscles ang tawag naman sa mga hindi skeletal muscles. Okay, so safe po ang SDN dog food. Available po dito sa Shopee, TikTok, Lazada, and dealers nationwide. Open nga pala kami sa mga dealers sa maraming mga lugar pa na hindi pa available ang SDN. So thank you for your questions. If you have any other concerns or questions ng mga dog lovers dyan, mag-comment lang po kayo sa baba at pilitin ko pong sagutin ang inyong mga comments. Maraming mga nagtatanong nga pala na hindi ko naman nasasagot na kasi may mga vlogs na ako before. Pwede niyo naman po i-search doon sa aking mga videos kung nasagot ko na yung mga comments o yung mga questions ninyo. Doc Abel Manalo po dito sa Manalo Group of Companies. Please follow and share our page kung kayo po ay natutuwa sa mga videos natin. Thank you.